Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, nakakatawa mang isipin, oo, pero nililigawan na nga po talaga ng kampo ni Vice President Sara Duterte. Ito nga pong si Raffy Tulfo, nung nalaman nila natabla na sa survey si Raffy at itong si Vice President Sara Duterte. Partida! Mga minamahal, partida, hindi pa po nag-a-announce si Raffy Tulfo na tatakbo bilang presidente pero threat na kung maituturing sa kanila si Raffy. Ngayon, sabi nga sa mga kasabihan, if you cannot beat them, just join them. So dahil mukhang natatakot itong kampo ni Vice President Sara Duterte, merong lumalabas na mga usap-usapan na Duterte Tulfo daw po sa 2028. You know what mga minamahal, I like Tulfo. To be honest with you all guys. I like Tulfo in a way na meron siyang humanity, makatao si Raffy. Pero I can't deny the fact na yes, hindi perfect si Raffy. Babaero din si Raffy. Yes, totoo yan. Mga minamahal, walang halong kaplastikan. I like Tulfo sa part ng pagiging humanitarian niya. Pero hindi ko lang gusto yung masyado siyang babaero. Pero that's too personal. Pero iba yung kanyang pagiging public servant sa kanyang personal life. Okay, sige, pagbigyan natin, lalaki, may pangangailangan. Pero itong si Sara Duterte, mga minamahal, talagang kahit saan mababatikos mo eh. 'Di ba? Kasi si Sara, bukod sa magnanakaw, 'di ba? Laging naglalamyerda sa ibang bansa. Ang daming mga pangalan ang naililing at nasasangkot sa kanya. At kapag pumayag dito si Raffy Tulfo na makipagtambalan dito kay Sara Duterte, madadamay si Raffy. Masisira ang kanyang pangalan. Hindi siya magnanakaw, hindi siya kurap, pero mapapangalanan na lang siyang kurap dahil sumasama siya sa magnanakaw at kurap. Gets ninyo? Ngayon, ito kasi yung survey. Meron na kayo papanood sa inyo mga minamahal. According to sa, yes, 1PH. Yan. Kasi merong survey firm na lumabas. And ito, binabalita ko lang din sa inyo. Kasi this might be possible sa 2028. Pero hindi ko nakikita na si Raffy ay makikipagtambal dito kay Sara Duterte. Alam niyo na nasa loob tayo. Hindi ko nakikita na makikipagtambalan si Raffy Tulfo dito kay Sara Duterte kahit pukpukin nyo pa yan ng martilyo. Anyway, sige. Panoodin natin to. Unahin po muna natin yung Pulse Asia survey. Ay, naku, nakita ko yan. Teka nga ha. Grabe! Talaga. Pulse and SWS survey yan mga minamahal At pag-uusapan din natin dyan si Lenny. Alright. Grabe numero yan. Yung nakaupo dito araw-araw. Maswerte yung inuupuan ni Joby dyan, no? Dikit na dikit. No, yung isa, dikit din. Yes. Pero yung isa pa, hindi lang dikit, pantay. Oo, equally. Sige, pakita natin. Oh, yan. Ito po, oh. 2028 Presidential Preference Survey po na ginanap noong Feb 27 to March 2 ng Pulse Asia. Guys, take note. Feb 27. 'Di ba? February 27 to March 2. Hindi pa yan yung pinaka-latest na. Kasi ang survey, hindi naman po yan agad-agad na mag-survey ka ngayon, ilalabas mo next day. Hindi ganon yung survey. So, it takes 2 to 3 months bago nila mailabas. So, nung February hanggang March, nagkaroon ng survey. Parehas pantay si Raffy at si Sara. Ngayon, kung magsasagawa ulit ng survey, mukhang malabo na. Dahil, si Sara Duterte napukpukan ng guilt, merong probable cause. Mga minamahal. So, meaning to say, di ba, kung noon, pantay na sila, how much more pa kaya ngayon? Gets ninyo, mga minamahal, how much more pa kaya ngayon na itong si Sara Duterte ay meron na nga pong probable cause? Diba? 55, unanimously vote. My goodness gracious. Alright, continue tayo. Survey. Kinomission po ito pero hindi po gustong sabihin ng Pulse Asia kung sino nag-commission sa kanila. Pero they release it in sa publiko na po, ano? At ito po, kung pagtatapatin daw, kung one-on-one,
Oh. 1 versus 1. Sara Duterte versus Raffy Tulfo. Parehong 46%. Oy, Of course, yung remaining is undecided. Oo. 46 and 46%. The rest undecided. Yan po yung tapatan. Kung Literal na tapatan, no? Talagang tinapatan. Oo, wala pa dito yung impeachment hearing, ha? Oo, yung House Justice Committee, wala pa dito, pero talagang tinapatan na po ni Raffy Tulfo without announcing. Natatakbo siya bilang presidente, how much more kung nag-announce na itong si Raffy. Pero too early to announce. You are a public servant and you are supposed to serve the Filipino people because yeah, you are a public servant. Hindi ka namin in-elect para mag-chuchu, blue, blah, blah, gumala kung ano pa man. We elect you because nakikita namin na, yeah, makakatulong ka sa mamamayang Pilipino. 'Di ba? Magiging brighter ang future namin. Kaso ano yung ginawa mo? Instead na makatulong, naging pabigat ka pa, Sara Duterte, sa ating gobyerno. Continue tayo. silang dalawa. Okay. So, punta tayo sa isa pang tapatan. Maganda pala tong survey na to, puro tapatan. Ano pa? Sino-sino pa? Pero of course, ayan. Lenny. 2028 presidential preference no Feb. 51 si Sara, 43 si Lenny. Pero hindi pa nag-a-announce si Leni Robredo. Kung tapatan lang yan ha, hindi pa dyan kasama yung tatlo sila. Kumbaga, Sara and Lenny, nangunguna si Sara, pero ilan lang 8% lang yung lamang. Ngayon naman, tapatan ha, si Raffy tapos si Sara, 46-46. So, pumapalag ang pangalan ni Raffy. Pero what if si Lenny magpresidente tapos si Raffy Tulfo mag-vice? Perfect duo. Perfect tandem, 'di ba? Good governance with humanity, 'di ba? Mga minamahal. 27 to March 2 po yung ginanap itong survey na ito ng PulseAsia survey. 51% po kay Vice President Sara Duterte, 43% naman po ang kay Leni Robredo. Mahina kami sa math, Chiki. Ilan ang laman? 43, 8. Yeah. Oo. Walang pinanggalingan 8 percentage points. Walang pinanggalingan itong survey nito para makumpara natin. Yeah. So we can Kasi do that. one-on-one to eh. Oo. Pero sinasabi nila, parang ito ay pagpapatunay doon sa inilabas ng Okta na nagsishrink yung lead. Aha. Pero syempre malayo pa naman, anything can happen. Oo. Yes. Pwedeng kapag na-vindicate ni VP Sara yung sarili, at kung iba pang pwedeng mangyari, pwedeng mag-rebound. Lalo siyang tumaas baka. Oo. Pero sa ngayon, based sa mga nagaganap, yan siya. So, Masyadong maliit. Pero ito yung lokasyon. okay. 'Di ba kung saan nakakuha ng matataas na numero si VP Sara Duterte at kung As usual, Mindanao, 'di ba? Kasi lugar niya 'yan. Pero mga minamahal sa Mindanao, hindi nyo alam kung ano yung nangyayari diyan. Talamak yung mga pinagbabawal na gamot, nagiging exit po yan ng mga mafia, drug lords, 'di ba? At lagi po yang nababalita. Pero hindi sa mainstream. Talagang may news blocking na nangyayari. And I don't know bakit ganon. Pero anyway, mga minamahal, ay nako, we need to choose our own poison sa 2028. 'Di ba? Kung sino yung doon tayo sa lesser evil. Alam naman natin na lahat demonyo. Pero we need to choose the lesser evil. 'Di ba? Mga minamahal, kaysa naman Diyos ko, si Sara na nga mismo nagsabi na siyang presidente ng impyerno. Iboboto pa ba ninyo? Gets, mga minamahal? At saka at the end of the day, tayo pa din yung magdedeklara kung ano yung buhay na gugustuhin natin. Gobyerno lang yung tumutulong sa atin, pero imbis na tulungan tayo, pinapahirapan nila tayo eh. Di ba? Mga putang ina talaga eh, no? Anyway, mga minamahal, yun po kayo, ano yung masasabi ninyo dito? Anyway, it's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.